Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 439 ng Abot Kami na Pangarap. Bigla na lamang nagalit itong si Carlos, nagdahilan sabi niya, so yun pala yung pinaghihimutok ng budhi mo, ha? Yung pagkiselos mo, Lynette. Ano ba, nagkiselos ka ba? Hindi ako nagkiselos, Carlos. Ang sa akin lang, bakit niyayakap mo si Zoe? Anong dahilan? Anong mas malalim na dahilan? Bakit meron pang pagyakap? Sabi naman ni Carlos, Lynette, hindi ko na sinabi sa'yo na magkasama kami ni Zoe kasi alam ko magagalit ka. Lalo na ngayon mainit ang mga media kay na Zoe. Dahil nga konektado siya kay Moira. Kaya nag-iingat din ako. At saka diba, lagi na lamang nagsusumbong sa akin si Zoe ng sama ng loob niya. Lagi siya nag-open up ng tungkol sa buhay niya. Kaya naman lagi niya akong kinakausap. Lagi niya akong tinatawagan. Hindi na ba yung bago sa'yo, Lynette? Sabi naman ni Lynette, ang sa akin lang naman, Carlos, hindi ako nagsiselos. Ang sa akin lang, magsabi ka lang sa akin para nalalaman ko. At saka, meron kasing kakaiba eh. Bakit mo ba siya niyayakap? Sabi nga ni Carlos, walang ibig sabihin yun, Lynette. Sabi no? So pagdating sa akin, bawal ako magsabi ng katotohanan sa'yo, bawal ako magsikreto. Samantalang ikaw, nagsisikreto ka sa akin. Sabi ni Lynette, no? Hindi na nila nakontrol yung emosyon nila. Tumataas na yung tensyon na talagang napagtataasan na nila ng boses ang bawat isa. Sabi naman ni Lynette, puti pa, tapusin na natin to. Babalik na lang ako na opisina. Pumunta ka na sa meeting mo. Sabi naman ni Carlos, hindi dapat tayo magtalo ng ganito. Sabi niya, no? Ngayon, bigla na lamang napaisip itong si Lynette. Ba't kaya nagagawa ni Carlos yun yung mga ganung bagay, diba? Mag-asawa nga sila pero bakit nilihim sa kanya na magkasama pala sila ni Zoe? Samantala nakapila na itong si Moira para kumuha nga ng pagkain. Sabi niya, anong klase pagkain to? Maski aso ko hindi to kakainin eh. Sabi ng babae nagdasandok. Ayaw mo? Kukunin ko na. Hindi. Akin na to. Daming arte. Ngayon bumalik na nga si Moira doon sa pwesto niya. Sabi nung tatlong dalagitang kasama niya, arte-arte mo, kainin mo yan. Sabi naman ni Mildred, huy, ayaw mo? Kukunin ko yan. Ako na lang kakain yan. Sabi naman ni Moira, eto na, kakain na ako. Kainin ko na. Ngayon habang siya kumakain, bigla siyang nilapitan ni Madam Lotus. Hello, kamusta? How are you? Sabi naman ni Moira, pa-English pa to. Ako lang naman ang may karapatang mag-English dito. Pwede ba? Huwag ngayon. Gutom ako. At baka hindi kita matansya. Sabi naman ni Madam Lotus, kamusta? Yung paglilinis mo sa loob ng kwarto ko, nalinis mo bang maigi? At saka meron kasing nawawalang isang bagay. Pwede bang isauli mo na? Tinalikuran siya ni Moira. Ang ginawa ni Madam Lotus, kinuha yung tinidor at isinaksak sa likod ni Moira. Nagkagulo na. Ano ba? Bakit mo ba ako sinaksak? Ang sa akin lang naman, isauli mo yung bagay na kinuha mo doon. O ngayon, pinapansin mo na ako. Mabuti naman at pinapansin mo na ako ngayon. Gusto mo dagdagan ko pa? Kaya sabi ni Moira, wala akong kinukuha sa'yo. O na, sige na, ito na. Ito na, oo. Ito na. Kaya naman pala ibibigay mo naman pala Alam mo, ginagawa ko tong bookbind sa libro ko. Ngayon, di ko na tuloy mahanap yung pahina kung saan yung huli kong binasa. Kaya ikaw, nasusunod na papasok ka sa kwarto ko, sisiguraduhin mo na wala kang kukunin ha. Dahil yung mga mata mo, dudukutin ko yan, tusukin ko yan. Nagkakaintindihan tayo? O sige na, kumain na kayo. Sige ho, Madam Lotus. At ikaw, kumain ka na rin, sabi ni Madam Lotus, no? So, ayun, buti nga sa'yo, Moira. At nakahanap ka na rin ng kakapap, diba? Si Madam Lotus lang pala magpapatahimik sa'yo. O, diba? Nasaksak ka pa ng tinidor sa likod, ang sakit nun. Napaluha si Moira, diba? Ngayon, bigla na lamang siyang umupo. Bago siya umupo, nilapitan siya ni Mildred. Nakahanap ka ng katapat. Si Madam Lotus yun. Sabi niya, no? Samantala, eto na. Nagpakita na nga itong si Madam Lotus kay Giselle. Sabi ni Giselle, magandang araw sa'yo, Madam Lotus. Magandang araw din po, Ma'am Giselle. Ito nga po pala yung sorpresa ko sa inyo. Ano yan? Pork? Opo. Ito yung isinaksak ko sa likod ni Moira. Galing yan sa likod niya. Pasaway
Tinuruan ko lang naman ng leksyon. Natawa si Giselle, no? Aba, that's a great idea. Ang galing ah. Alam mo, hindi talaga ako nagkamali ng pagkilala sa'yo. Mabuti na lamang talaga at nareto ka sa akin ni Mildred. Alam mo, Madam Giselle, nabubusit na ako dyan kay Moira eh. Ang sama pala talaga ng pag-uugali niya, no? Exactly. Kaya naman, yung napag-usapan natin, ituloy-tuloy mo lang ha. Wala namang magiging problema sa bayad. Sabi naman ni Madam Lotus, alam mo ma'am, hindi ko naman talaga problema ang pera eh. Pero sa ganito, sa ginagawa ko to, okay na rin to, at least kumikita ako. Sabi niya, inabutan na ni Giselle ng pera, nakasobre. Makakaasa kayo, Madam Giselle, nagagawin ko ang pinagagawa mo. Gagawin ko ito na maayos kasi malaki ang binayad ko sa akin. Ngayon eto na, nagkokonsulta yung dalawang pasyente, yung nanay, kasama yung anak niya yata to or kumare. Nakilala si Zoe, sabi, ikaw si Doktora Zoe Tanyag, di ba? Yes po, ako nga po. Naku, hindi na kami magpapagamot dito. Anak ka ni Moira eh. Yung nanay mo, kriminal, dapat na nakakulong ka eh. Sabi naman ni Zoe, excuse me po, wala naman pong matibay na ebidensya na nakalap sa akin, saka wala pong kinalaman dito. Hindi ako naniniwala sa'yo, no? Kasabot ka, may kinalaman ka dun sa pagkidnap niya sa lolo mo. Kaya dapat nakakulong ka, wala ka dito. Sabi naman ni Doc Luke, excuse me po, please naman po, wag niyo naman pong akusahan si Doktora Zoe Tanyag. Kung ayaw niyo pong magpakonsulta sa kanya, okay lang po, tatanggapin namin yun. Pero wag niyo po siyang pagsalita ng ganyan, wala po siyang kasalanan. Wala po kayong matibay na ebidensya. Sabi ng babaeng pasyente o yung napapakonsulta, dapat hindi kayo naghahal ng kriminal na doktor dito. Sabi naman ni Doc Luke, wala po siyang kasalanan. Sabi nung dalawang pasyente, sige na nga, makaalis na nga dito. Ayaw na namin magpagamot dito. Ngayon eto na, minamasahe nung tomboy na inmate itong si Moira. Sabi ni Moira, alam mo, dapat talaga makarating to kay Warden eh. Nasobra yung ginagawa niya sa akin. Una pa lang pagkikita namin, sinaksakan niya na agad ako ng tinidor sa likod. Sabi naman ni Mildred natatawa, nako, wag mo nang balakin yan, Moira. Tanyag? Huwag mo nang balakin yan, isusumbong mo si Madam Lotus. Si Madam Lotus yun. Aba, hindi mo siya kilala, Moira. Ibang-iba ang ugali ni Madam Lotus kapag nagalit. Sabi ng mga tatlong babae nagbabarao, wag mo nang tangkain pa magsumbong. Alam mo ba si Madam Lotus, napatay niya yung asawa niya, pati yung kabit nito. Nahuli niya magkasama. Kaya yun, siya lang mag-isa, nakapatay niya. At inilagay niya yung mga bangkay nito na lumulutang sa fountain na punong-puno ng mga lotus. Gusto mo matulad doon ha? Makita na lamang yung katawan mo na lumulutang sa ilog at may mga kasamang lotus. Kaya nga siya tinawag na Madam Lotus eh. Sabi ni Moira, wala akong pakialam. Hindi ko naman siya kilala. Saka may karapatan naman ako no, na isumbong yung ginawa niya sa akin. Kasi nananakit siya. Sabi niya, huwag mo nang balakin, Moira. Dahil mapapatay ka lang. Ikaw din ang madedehado. Kami lahat dito. Pinakikisamahan namin si Madam Lotus, ginagalang namin siya. Kasi marunong naman talaga siya makisama at mabait siya. No? Kaya sa mga walang niyang kagaya mo, wala kang puwang dito. Noon yun, nung nasa labas ka, may karapatan ka magreklamo. Diba? Siguro yung mga tao may atraso sa'yo, walang laban na lumaban at gumanti sa'yo. Pero ngayon dito, baliktad na mundo mo, Moira. O yan pala si Warden eh. O, anong susumbong mo, Moira? Sabi ni Warden. Anong nangyari dito? O ikaw, Tanyag, nabalitaan ko, meron kang saksak sa likodan na paano yan? Sabi ni Moira, nadulaso kasi ako sa pagkalinis ko po, kaya po tumama po ito sa tinidor. Eh, na paano yung mukha mo? Ba't puro kasa? Ayun din ho, nadulas po ako kanina eh. Naku, napakatanga-tanga mo naman, napakalampa mo. Susunod, mag-iingat ka, sabi ni Warden. Siya na pala to, sex bomb niya ang gumanap. Diba na Warden, panibagong tauhan na naman. Dito sa abot kami ng pangarap. Sabi nga ni Warden, sige na, lumabas ka na at may bisita ka. Talaga may bisita ako. Baka si Zoe niya, yung anak ko. Talagang hindi ako matitiis nun. Sabi ng mga kasama ni Mildred, ano ka mo, magsusumbong daw. Nagtawa na, nag-appearance sila eh. Hindi naman pala nagsumbong, takot din naman pala si Moira, may kinatatakutan din. Kaya nag-alibay na lang ng kwento kay Warden